nako, naloko na. Nagkapatong-patong na po ang problema ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ha? Ang sakit na sa ulo nito, bes. Ha? Ang sakit na sa bangs nito, te. Ha? Tatlong tanggapan na po, mga kababayan, ang naniningil na kay Bongbong Marcos. Etong tatlo, isa po ang hinanaing nila, mga kababayan. Ibalik ang pondo sa kanilang mga tanggapan. Una, 60 billion po na nagmula po ang pondo sa PhilHealth. Kinuha po ni Mr. President, iniligay po sa National Treasury. Nangako si Mr. President sa PhilHealth na isosoli niya di umano ang 60 billion pesos na hanggang ngayon hindi pa napapasakamay ng mga taga-PhilHealth. Kaya sinisingil na siya. Kinakalampag na po ang tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas na Mr. President, baka naman isoli nyo na po yung 60 billion pesos namin. Kailangan namin yan. Maraming mga kababayan ang makikinabang dyan. Pero nakinig ba si Mr. President, mga kababayan? Wala. Yung mga taga-PhilHealth, nga. Kawawa naman. Kasi kayo pumayag kayo na kuhanan yung pondo ninyo Ayan tuloy. Kayo ang naiipit sa mga gastusin. Pangalawa, mga kababayan, kani-kanina lang po, napag-usapan po natin ang DepEd. Pinababalik na rin po sa kanila. Nais na po nila mapagsakamay ulit nila ang tumataginting na 17.7 billion pesos na magagamit po sana ng mga kabataang mag-aaral sa buong bansa. Kinuha din po ni Bongbong Marcos, mga kababayan, inilagay niya rin po sa National Treasury. Hinihingi na rin po ng DepEd, mga kababayan, na Mr. President, akin na ang 17 billion pesos. Kakailanganin na po namin yan. Sumagot ba si Mr. President? Nakatakip ang tenga. Ni lingunin ang DepEd, hindi ginawa ni Mr. President. Nagbingi-bingihan na naman itong mama. Pangatlo, nako, eto matindi, mga kababayan. Dihamak na mas malaki doon sa dalawang ahensya na nabanggit ko po, mga kababayan. Eto, pinakamatindi. Sasakit talaga ulo ni Marcos nito, mga kababayan. Kapag hindi niya ito ibinigay, baka ang mga tauhan nitong mga nasabing ahensya, naku, baka lumabas ng kalsada. Mag-ingay, hindi ho biro ang dami niya, napakarami. Lalo na't nalaman ng taong bayan. Halimbawa lang galing sa DepEd. Naku, lumabas yung mga guro. Halimbawa lang naman. Bagamat alam natin malabo mangyari, pero pwedeng mangyari. Diyan sa tawag nito, sa PhilHealth, pwede rin mag-ingay, lumabas sa kalsada. At ang pangatlo, pwede rin itong tanggapan na ito na ihahatid ko po sa inyo, mga kababayan. Eto na, pasensya na, tapahaba na naman po yung ating intro. Eto na, malalaman nyo na po kung sino-sino ito sila, mga kababayan. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at click na rin po ang notification bell. At higit sa lahat, huwag nyo pong kakalimutan, paki-share po itong video na ito para malaman po ng ating mga kababayan kung gaano po nila
pinaglalaruan ang kaban ng bayan at higit sa lahat, iba't ibang pondo ng tanggapan ng mga nabanggit ko kanina, mga kababayan. O eto na po, basahin na po natin. Naku, Marcos naman, ano ba? Oh, 107 bilyong pondo ng PDIC. Naku po, ipinababalik. Kita nyo na. Oh, nanawagan si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa pambansang pamahalaan na ibalik ang 107 bilyong pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na inilipat sa National Treasury kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth. Nako po, PDIC. Kalampagin din po ninyo ang Korte Suprema. Kasi kung dedirekta ho kayong kakalampag sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, walang tenga ron. Hindi kayo maririnig noon. Laging tulog kasi laging puyat. Hindi kayo papakinggan sa madaling salita. Kinakailangan dumulog po kayo sa pinakamataas na hukuman. Walang iba kundi ang Korte Suprema. Yan. At ang Korte Suprema na mismo ang kakatok, ang mananawagan sa tanggapan ng Office of the President para siguradong maibabalik yung inyong 107 billion pesos. Ganun lang. Eto pa, ayon kay Rodriguez, kapwa labag sa konstitusyon, kita nyo na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth at PDIC dahil ang salaping ito ay may tiyak na layuning itakda ng batas. Sa kaso ng PDIC, malinaw aniya na ang 100 billion ay nakalaan para sa proteksyon ng milyon-milyong bank depositors at hindi dapat ginagamit sa ibang gastusin ng gobyerno. Kita nyo na, posible pong umatras ang mga maraming depositor ng mga iba't ibang bangko, mga kababayan, dahil kinuhanan po nila ng pondo ang PDIC na nagsisilbi pong proteksyon para sa mga depositor. Aba, kung ganun, halimbawa ako, depositor ako. Hindi naman po ako depositor. Yung sweldo ko lang, pumapasok lang sa bangko ko, wini-withdraw ko kaagad. Ilalagay ko na lang sa, sa kesame ng bahay ko. Ngat-ngatin ng daga. Joke lang. Di po ba? Halimbawa, ako, depositor ako. Mga ngambaho ako, mga kababayan ko po. Milyon na po ang laman ng bangko ko. Paano pag nabangkarote yung bangko? Naku, paano na yung pera ko? May susoli ba ng PDIC ang kabuuang halaga ng aking pera? Baka bigyan lang ako ng 30% dahil wala na silang sapat na pondo. Di po ba, mga kababayan? O ito pa, matatanda ang idiniklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema ang probisyon ng 2024 National Budget na nag-uutos sa mga GOCC o government-owned and controlled corporations na isumite ang kanilang access funds sa National Treasury pati na ang DOF circular na nagpapatupad nito, mga kababayan. Hanggang dyan lang po natin ito babasahin. Maliwanag na po sa atin, mga kababayan, na hinihingi na po, ayan, ng PDIC ang pondo nila kay Bongbong Marcos.
Naku, naloko na talaga. Bongbong naman. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit mo pinagbabawasan ng pondo yung iba't ibang tanggapan at inilagay mo sa National Treasury? Ano ba ang motibo mo, kuya? Ano ba naisipan mo? Saan mo gagamitin? Nire-reserva mo ba? Meron ka bang paglalagyan na magagandang proyektong pakikinabangan ng ating mga kababayan? Hanggang ngayon, wala ka pa naman nagagawa. Kahit isang poste ng tulay, wala. Yung tulay sa Bukana Bridge, inangkin mo pa. Walang yan naman talaga, oo. Ang kapal mo rin no? Di ba, mga kababayan? Yung tatlong tanggapan na po, naniningil kay Bongbong Marcos Isosoli niya pa kaya yun? Saan kaya mahahagilap yung pera na yun? Ang tanong kung mahahagilap pa ba? Baka umabot na po ng pagtatapos ng kanyang termino. Nga, yung tatlong ahensya na yan. Walang maisosole na kanilang mga pondo sana kung milyon lang. Bilyon po ang halaga. Napakalalaking halaga po, mga kababayan. At higit sa lahat, unconstitutional po ang ginawa ni Mr. President. Di ba? So anong gagawin? Ninyong tatlo, kayong tatlo na mga naniningil kay Bongbong Marcos, anong gagawin ninyo? Kalampag na lang ng kalampag, ingay na lang ng ingay. Wala kayong gagawing hakbang. Paano matatauhan yung adik kung hindi nyo gagawa ng aksyon? Alam nyo po, ang taong gumagamit, may tama na po sa utak yan. Wala na po sa matinong pag-iisip yan. Kahit nga yung pananalita niya, hindi niya na maidiretso Hindi niya malaman kung paano niya sisimulan yung kanyang mga testimonya, yung kanyang pahayag ng walang kodigo. Yan, Walang kodigo siya, laging may papel na binabasa. May keywords na sasabihin o tinitignan para maidire-diretso niyang sabihin yung mga nais niyang sabihin. Kasi po, wala na, puro lumot na po yung utak niyan Lumot na puti, pulbos. Residue, ika nga. Wala na. Hindi na makakapag-isip na maayos yan. Kita nyo, pagka naa-ambush interview yung mama na yan, di ba kung ano-ano sinasabi? Dubi-dubi-dap-dap?